Ako si Mia, isang babaeng pulis. Na-assign ako sa departamento kung saan ako ang mamumuno sa pag-iimbestiga sa nagaganap na pagpatay ng hindi nakikilalang killer. Masyadong madulas at mailap ang killer na ito. Lahat ng pinapatay niya ay mga lalaking edad 40 pataas. May pattern ang kanyang pagpatay. Sinasaksak niya sa leeg at sa kanya ay gagapos ng alambre ang mga kamay at puputulan ng ari. Karumal-dumal, kahindik-hindik. Tuwing uuwi ako sa apartment ko, laman ng isip ko ang krimen na yon. Mula nang hawakan ko ang kaso ay hindi na ako pinatulog ng mga alalahanin tungkol doon. Kung makatulog man ako, hanggang sa panaginip ay binabagabag ako ng isipin na yon. Saksak sa leeg, alambre, pinutol na ari, paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko. Parang sirang plaka na nagsusumiksik sa utak ko. Ilang gabi na ganoon ang panaginip ko. Napabalikwas ako ng bangon at patakbong tinungo ang lababo. Sumuka ako. Nasuka ako sa panaginip na ayoko nang balikan sa isip. Matapos kong sumuka ay umikot ang aking paningin. Nakaramdam ako ng pagkahilo, panghihina. Pasalampak akong napaupo sa lapag. Pumikit ako at hinayaan kong tangayin ako ng aking kamalayan kung saan ito gustong maglakbay. Umaga na nang muli ako magbalik sa aking ulirat. Kundi para sinaga ng liwanag ng araw mula sa awang ng bintana ang aking muka ay hindi pa yata ako magigising. Nasa sahig pa rin ako at laking gulat ko na makita ko sa palad ko ang isang alambre. Paano napunta ito sa mga kamay ko? Naisip ko na baka may gustong magbigay ng ebidensya sa akin. Pero paano ko ito gagawing clue? Ang sumunod ko nakita sa loob mismo ng apartment ko ay ang kutsilyong may dugo pa. Naging malaki itong palaisipan sa akin. Bakit nasa loob ng apartment ko ang mga bagay na may kinalaman sa krimen? Sinong maaari makapasok sa apartment ko para ipakita sa akin ang mga yon? Hindi ko muna yung sinabi maski kanino. Patuloy ako nag-imbestiga, nag-research, kumausap ng mga tao na posibleng suspect. Hanggang isang gabi, naramdaman ko na parang may sumusunod sa akin. Tinalasan ko pa ang aking pakiramdam. Pinairal ko ang pagiging pulis ko at tinutukan ko ang taong sumusunod sa akin nang bigla akong humarap sa kanya. Sergeant! Nakatutok din sa akin ang baril niya. Anong ibig sabihin nito, Sergeant? SPO3 Miranda, alam na namin ang lahat, kaya mas mabuti kung susuko ka ng mahinahon. Ang sabi ni Sergeant. Nalito ako at napaisip. Bakit ako? Ako ang killer? Ako? Nang nasa loob na ako ng kulungan ay saka lamang bumalik sa isip ko ang mga pangyayari sa nakaraan habang kausap ako ng isang psychologist. Ikaw si Mia Miranda, biktima ng rape noong teenager ka pa lang, ng sarili mong kadugo, ng iyong tiyuhin, edad 40. Gayun din ang kanyang mga kainuman na hindi nalalayo ang edad sa kanya. Ipinangako mo sa sarili mo na babalikan mo silang lahat na maghihiganti ka. Nagpulis ka para maisakatuparan ang iyong paghihiganti, pero hindi mo na sila matagpuan. Kaya nabuo sa isip mo ang isang uri ng pagpatay habang ang nasa isip mo ay sila. Kung paano kanila ginapos gamit ang alambre, tinutukan ng kutsilyo sa leeg at saka inabuso. Maaring sa mga oras na ginagawa mo ang krimen ay nawawala ka sa iyong sarili dahil ang gusto mong itatak sa isip mo at sa isip ng ibang tao na isa kang mabuting pulis. Marami pang ipinaliwanag sa akin ng psychologist tungkol sa aking split personality, tungkol sa aking pagkatao, tungkol sa mga nagawa kong krimen. Pero ang hirap nang i-absorb lahat sa utak ko. Kaya't sa isang iglap, ay inagaw ko ang ballpen niya at hinila ko siya sabay tarak ng ballpen sa leeg niya. Ako si Mia, isang babaeng pulis, isang killer.